everyone! Good morning, I'm back! This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Mahirapan kaya siyang kumuha ng corona dito, kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman na makasolid na, makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Supranational tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited sa Supranational ngayong taon na to kasi syempre ang ilalaban natin ang ating pambaton na talagang masasabi ko, in fairness ha, malakas ang laban niya dito sa Supranational ngayong taon na to. Ito ay wala nang iba kundi si Katrina Ligado. Yes! Nang nanalo si Katrina Ligado sa Miss Universe Philippines, maraming nagsasabi nako, mukhang si Katrina ang makakapag-uwi ng corona ngayong taon na to. At kahit ako nababalitaan ko na gusto siya ng organization at ayun nga, mukhang siya na yata ang susunod na Mucha Datul, di ba? Kasi naman si Katrina Ligado naman, Diyos ko, face value ang pag-uusapan. Talaga naman grabe. Face card beauty, nako, pak na pak talaga, di ba? Tapos ayun nga, so plus Morena beauty, Pinay na Pinay yung dating, isa siyang magandang Pilipina. And then ayun, so syempre mahigit isang taon nang hinanda dito ni Katrina Ligado para sa laban niya sa Miss Supranational, at ang Supranational ay magaganap nga this coming July. So ilang buwan na lang at eto na nga, sasabak na si Katrina Ligado. Then ngayon ako, sabi ko nga sana naghanda talaga siya ng todo-todo. Hindi niya sana sinayang yung kanyang time na paghihintay dito sa Supranational. Nung last year, naka third runner-up tayo. And then ngayon umaasa ako nako, hindi lang third runner-up, winner na, 'di ba? Kasi parang after Pauline Amelex first runner-up tapos third runner-up, I think ngayon winner na to. And then ayun, marami nga nagsasabi nako, kailangan galingan lang daw talaga ni Katrina Ligado in terms of pasarela at saka Q&A. Yon, ayun lang. Panalo na. Oho, so yon. So sabi ko, I think kaya niyan ni Katrina Ligado. And then, ngayon, medyo nakakaloka kasi eto nga, nagpasabog ang Brazil para sa pambato nila sa Miss Supranational. Nung nakaraan taon, Brazil ang nanalo. And then, sabi ko, I think hindi naman sila magba-back-to-back. Pero mukhang nangangamoy back-to-back para sa Brazil dahil naglabas sila ng kandidata na, oh my gosh, talagang masasabi ko, ang bongga, ang winner. Ito nga ay wala ng iba kundi si Lara Marina. Ano daw ba ang masasabi ko sa beauty ng pambato ng Brazil ngayon? Well, ang masasabi ko, maganda siya, Diyosa. Kasi sobrang tangkad, tapos ang ganda ng mukha. Yung alam mo yun, yung parang beauty with materials talaga. Actually, mas maganda pa siya sa Miss Brazil nung nakaraan taon, sa totoo lang. Pero ngayon, ang nakikita ko ay, ayun, so, kailangan din syempre maghanda ng Brazil. Hindi naman porkit maganda lang sila, ay sila na mananalo. Depende yan sa preparasyon. Pero kung tatanungin mo ako na may laban ba yung pambato ng Brazil ngayon? Oo naman. Kasi nasa kanya yung beauty queen materials. At talaga masasabi ko, front runner, alert ang pambato nila ngayon. Kumbaga hindi mo iisnabin. Kasi ando doon yung beauty talaga. And ang kailangan lang netong gawin, syempre, maghanda ng todo-todo. Kaya lang, sabi ko, back to back, hindi yan basta-basta nakukuha ng isang bansa. Depende, di ba? Depende sa preparasyon. But, malaki yung chance nila mag-back to back ngayong taon na to. I mean, siguro, kailangan lang talaga ng bonggang atake, di ba? So, yun. Kumbaga, para sa 1 to 10 na percentage, I think nasa 8 sila or 7, di ba? So, sabing ganun, mahihirapan ba dito ang pambato natin na si Katrina Ligado na kumuha ng corona ng Miss Supranational ngayon? Kasi isa siyang banta kay Katrina Ligado.
to be honest, ako, yes, totoo naman na parang ang lahat ng magiging kandidata dito sa supranational, especially itong si Brazil na ganito kaganda, ay yes, banta siya kay Katrina Ligado para sa pagkuha ni Katrina ng corona ng Miss Supranational. Pero nandoon ako sa part na, kung talagang well-prepared naman si Katrina Ligado at buo yung kumpiyansa niya, walang problema dyan. Kumbaga, kayang-kaya yan tapatan, kayang-kaya yan gibain. So, yon kahit ano pang tangkad ng kalaban mo, kung ikaw naman yung talagang nakikita ng organization na pwedeng manalo, why not, di ba? Ako, mas malaki yung kumpiyansa ko na kaya to ni Katrina Ligado. Yes, medyo mahihirapan. Pero dapat kasi si Katrina maghanda talaga ng todo-todo kung gusto niya makuha ang corona. And then, tulad nga na sinabi ko, kung pagsungkit ng corona, kung i-rate natin si Katrina Ligado, yung beauty na meron siya, 1 to 10, I think pasok yung beauty niya sa 9. So, yon depende na lang sa execution na ipapakita niya kung paano siya kakabog, kung paano siya sasabay sa mga magiging kalaban niya. And then, yes, medyo mahihirapan siya kung hindi siya naghahanda. Pero tingin ko naman, ang kampo ni Katrina Ligado ay pinaghahandaan ng bonggang-bongga ang Miss Supranational. Lalo na ito na talaga, mukhang siya talaga ang susunod na mutya datol ng ating bansa. Di ba? So, ako para sa akin, second crown yan. So, nung 2013, nakuha natin ang Miss World, nakuha natin ang Supranational plus Miss International. So, maaaring mangyari yan ngayong taon na to dahil yung mga beauty queen natin na isasabak sa Miss World, Miss Supra at saka dito nga sa Miss International ay talaga namang masasabi ko alert to the alert sila for the crown. Yes! Kaya I'm so excited. Excited pa rin ako sa pambato natin more than dito sa pambato ng Brazil, ha? Oo. And then I think don't think too much kasi parang feeling ko ang ating pambato ay naghahanda ng bonggang-bongga. Yes, hindi maiiwasan yung comparison, hindi maiiwasan maalarma ng iba, hindi maiiwasan na mag-isip ng mga negatibo tungkol sa mga kandidata na inilalaban natin sa international pageant, kung gaano ba sila kalakas, kung gaano ba sila kahina. Pero nandoon ako sa part siguro 100% na suportahan natin sila ng bonggang-bongga para mas ma-boost yung kanilang confidence, di ba? And then naniniwala naman ako na kung noong 2025 ay umariba ang mga candidates natin at talaga nakarating silang lahat sa top 5. So parang feeling ko, ngayong taon na to, kayang-kaya ng mga candidates natin, especially Katrina Ligado na malapit nang sumabak nga dito sa supranational. Si Katrina Ligado, yung styling niya walang problema kasi yung styling niya talagang pack na pack. Sa totoo lang. Kaya lang meron lang akong a little bit worry doon sa pasarela niya. Kasi yung lately na nakita kong pasarela niya, to be honest, hindi ko gusto. Pero nandoon ako na parang feeling ko naman maghahanda naman sila ng bago na ipapakita sa atin. And then, alam nila siguro kung ano ang meron dito sa supranational. Kaya parang feeling ko, ayun yung piniprepare nila. Kaya ganun ako kakumpiyansa sa kanya ngayon. And then, pagdating sa Q&A, so medyo mahina talaga ang ating pambato dyan. So medyo nag-struggle siya kahit noon lumaban siya sa Reina Hispano-Americana. Ayun talaga yung isa sa mga naging problema niya. Kaya hindi niya nakuha yung corona. Pero this time, I think parang mas na-improve na siya, mas na-develop na. Kasi noon naman bata-bata pa talaga si Katrina Ligado. Pero ngayon, parang feeling ko, talagang medyo nag-level up na siya. Oo, pagdating sa Q&A. Kasi yung sa Miss Universe Philippines, ito, isa to sa mga napansin natin na talagang, ay nako, bumongga na ang kanyang communication skills kung paano magbigay ng mga opinion sa mga dapat na ipahayag, di ba? At saka kung paano siya mag-deliver ng mga sinasabi niya, sobrang panalo na talaga. Kaya parang feeling ko, nag-level up na talaga ang Katrina Ligado. At aminado naman siya before, di ba? And then ngayon, feeling ko mas pinaghahandaan pa niya ng bonggang-bongga. So, no pressure for her, pero nandoon ako na sana suportahan natin siya. And then, I think kayang-kaya to ni Katrina Ligado. So, dapat ba tayo mag-worry sa pambato ng Brazil ngayong taon na to dito sa Miss Universe, sa Miss Supranational? I think hindi. Hindi tayo dapat ma-alarma.
Kasi naniniwala naman ako na naghahanda din yung pambato natin. Kumbaga yung advantage kasi dito ni Katrina Ligado, una, mahigit 1 taon na ang paghahanda na ginawa niya. Tapos pangalawa, may experience na rin siya sa international stage. Kasi dati sa Reina Hispano-Americana, nakita naman natin kung paano to makipagbakbakan. Plus, nandoon ako yung experience niya rin sa Miss Universe Philippines. Ayun yung nagpa-develop pa sa kanya ng bongga-bongga. At aminin natin na talagang kabog talaga yung beauty niya. Di ba? Kung si Mucha Datol nga, hindi naman ganun kagaling din pagdating sa com skills. Pero yung beauty saka yung performance, di ba? Kaya nakuha niya yung corona. Pero umaasa ako na ganun din ang mangyayari kay Katrina Ligado dito sa Miss Supranational. Saka parang feeling ko, time na rin ng Pilipinas talaga. Sobrang tagal na nang hinintay natin. And then, parang feeling ko, eto na yun. So, yon kaya kahit may mga magdatingan dyan na mga Diyosa looks o kung sino pa man, naniniwala pa rin ako na malakas ang laban ng pambato natin pagdating sa laban ng Miss Supra National. At naniniwala ako na kayang maiuwi ang ikalawang corona ng Supra National para sa ating bansa. Pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo, ito nga ba ang banta kay Katrina Ligado, ang pambato ng Brazil? At tingin mo, kaya-kaya nilang mag-back to back ngayong taon na to? Or masusungkit ni Katrina Ligado ang corona ng Miss Universe Philippines? So please comment. Masusungkit ni Katrina Ligado ang corona ng Miss Supranational. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So yan. So syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre sa aking mga chika, sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.